pagdating dito sa kanyang clutch. So dito sa kanyang clutch, napakalambot niyan. Ito. Tsaka yun nga, pag nagda-downshift tayo, sobrang smooth lang. Hindi siya nag-skid kasi gawa nga dun sa naka-hyper clutch na siya. Kailangan nyo lang para tumagal yung gulong nyo, katulad nito, kailangan nyo lang bawasan yung hangin nyo. Kasi yung stock PSI kasi nito, so what's up mga ka-Phantom? So ngayon, i-review natin yung ating Sniper 155. Nagamit na natin siya ng 1 year and 11 months. So ngayon, sasabihin ko sa inyo yung talagang nagustuhan natin sa motor na to. So itong ipapakita ko sa inyo, since nabili natin siya hanggang ngayon, consistent pa rin. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga yun. So let's go. So bali, unahin natin dito sa kanyang headlight. So alam naman natin na si Sniper 155 ay meron na siyang LED light dito sa kanyang headlight, then dito sa kanyang high beam. So ito kasi mga ka-Phantom, pagdating sa sa stock light niya, kapag naka low beam ka, medyo okay naman na yung kanyang liwanag, pero kapag sinamahan mo dito sa kanyang high beam, mas malakas siya. Tsaka gandahan dito mga ka-Phantom, kapag naka LED ka, talagang matipid talaga siya sa battery. Tsaka hanggang ngayon, hindi pa tayo nagpapalit ng kanyang battery. Pagdating sa kanyang sa kanyang gulong, ito, makikita natin sa kanyang gulong. So 1 year and 11 months na yung ating motor, pero makikita mo, goods na goods pa rin. So kapag i-rate natin ito, mga nasa 80% yung kanyang performance. Pagdating dito sa kanyang clutch, so dito sa kanyang clutch, napakalambot niyan. Ito. Tsaka yun nga, pag nagda-downshift tayo, sobrang smooth lang. Hindi siya nag-skid kasi gawa nga dun sa naka-hyper clutch na siya. Hindi nagbabago yung performance niya. Ayan. Ito sa ating kadena. So sa ating kadena, ayan, kung mapapansin nyo dito, dalawang beses pa lang tayo nag-adjust dito. Tumakbo na tayo ng 19,600. So ganyan na siya. Pero makikita natin, maganda pa rin yung kanyang adjustment. May mga chain kasi, every time na nagra-ride ka, kailangan mong mag-adjust, kailangan mong i-proper yung kanyang adjustment, kasi kung hindi, talagang lumuluwag. So ito, konti pa lang talaga yung niluwag niya. Ayan, oh. Tsaka kapag ka magpapalit ako dito ng chain ko at saka sprocket, stock pa rin yung ilalagay natin. So ayan. Kasi talagang pang reliable talaga siya. Stock is good talaga. Isa pa sa nagustuhan natin dito sa ating Sniper 155 ay yung kanyang braking system. Dito sa ating brakes, ito, samahan mo pa sa harap, dalawang naka-disc brake yan, harap at likod. Ang napalitan na natin dito, nagpalit na tayo ng ceramic na pitch bike na brake pad. So yun yung nilagay natin. So sa stock naman natin na brake pad, ang masasabi ko lang doon, very reliable naman siya. Ang kagandahan kasi din sa ating stock, kapag ginagamit natin siya, kahit umuulan, kahit basa, talagang makapit talaga. Mas nag-upgrade lang tayo dito ng mas maganda yung nilagay natin dito na brake pad, para at least hindi na tayo magpapalit-palit pa. Yung ating motor na to, since nabili natin, kung ano yung naging gas consumption natin nung unang kinuha natin siya, ganun pa rin. Walang nagbago sa kanya. Tsaka yun nga, never pa tayong nagpa-tune up dito sa motor natin. Kung ano yung valve clearance niya nung nabili natin, yun pa rin siya. Pero may mga napalitan na din tayo diyan. So yun, kung napanood niyo yung video ko, so meron tayong upload na video yung nangyari sa ating motor. Pwede niyong panoorin yun. Pagdating dito sa ating battery. So ito kasi hindi na natin may papakita kasi wala tayong tools. So yung battery ng ating Sniper, talagang maganda. Yun yung GS brand. Yun yung nakalagay dito. So hanggang ngayon, one click pa rin yung ating motor. Wala pa rin siyang pagbabago. At isusunod naman natin mga ka-Phantom, itong kanyang tambutso. So alam naman natin sa tambutso ng Sniper natin, maganda talaga yung tunog niya. Tsaka dito, sa aking tambutso mga ka-Phantom, makikita natin dito, kulay black pa rin siya. So may mga nakita din akong Sniper na nagbo-brown na talaga, nasusunog yung ganito nila. Pero sa atin, ayan, makikita nyo, after 19,600, malinis pa rin, bagong bago pa rin yan. Yan.
Tsaka dito sa ating tambutso, meron tayong heat guard. So, hanggang dito, hanggang baba, ayan. Ganyan siya kalaki. Ayan o. Tsaka dito sa ano natin, riding position natin mga ka-Phantom. Ayan. Kung makikita natin yan, maganda siyang sakyan. Lalong-lalo na pagka nasa traffic ka, kasi talagang lapat na lapat talaga yung paa mo kapag ka sinasakyan mo siya. Pero soon, meron akong feedback dito sa kanyang upuan. So ngayon, ito muna yung sasabihin natin, yung mga positive muna. So pagdating din dito sa kanyang back ride, ito, makikita natin nakaangat siya. So medyo mas mataas sa'yo. So yung kagandahan dito, kapag ka nakasaka yung back ride mo, nakikita niya yung mismong nasa harapan. Tsaka dito mga ka-Phantom, sa kanyang grab bar, ito lang yung naging issue natin sa kanya. Gawa ng lagi natin siyang tinatakpan, yung cover niya. Sobrang masikip dito na banda, kaya yan, nagkaroon tayo ng ganyan. Pero normal lang naman yan. Magagawan pa naman ng paraan. Tsaka ito pala yung hindi natin nasasabi dito sa ating gulong. So, di ba? Makikita nyo, maganda pa rin yung maganda pa rin yung kanyang spike. Ito kasing gulong natin, ito lang yung tip ko sa inyo. Paglabas ng kasa kasi nito, pina-set ko yung PSI niya. So, bali yung PSI na nilagay natin sa kanya, 26 dito sa likod, sa harap, naglagay tayo ng 23 na PSI. May mga naka-sniper din kasi, ang sinasabi nila, madulas yung Maxxis tire, pero yun lang talaga yung naging technique natin para at least medyo mas makapit siya. Never pa naman tayong nadulas dito sa ating gulong. So siguro kapag magpapalit tayo ng gulong para medyo at least gumaan yung ating sniper, magpapalit ako ng 110/70. Pero titignan ko kung may available na size ng Maxxis na 110/70. Then dito sa harap, yung stock tire kasi nito, yung size niya, meron tayong 90/80. So ito naman, mag-adjust din tayo dito. Maglalagay tayo ng 80/80. Kasi mapapansin natin dito sa motor natin, lalong-lalo na kapag mag-isa mo, medyo magalaw dito sa kanyang harapan. So hindi naman yung nagiging malaking issue sa akin, kasi syempre nasanay na din tayo. Tsaka lahat naman nagagawan naman ng paraan. Kailangan nyo lang, para tumagal yung gulong nyo katulad nito, kailangan nyo lang bawasan yung hangin nyo. Kasi yung stock PSI kasi nito, nasa 30 PSI. So both na tires natin ay naka 30 PSI nung nilabas natin siya sa kasa. Hindi pa rin ako nagpapalit ng throttle cable. So yun pa rin. So ilang beses ko na siyang chinek. Okay pa naman. Siguro kapag nasira tong natin, throttle cable natin, maglalagay na tayo ng Sniper 150 na throttle cable. So yun, ipakita ko sa inyo yung kanyang odometer. So check natin. Eto, 19,654. So baka hindi kayo maniwala, kasi yan nga, gaya ng sinabi ko sa mga previous na video natin, sobrang alaga ng motor natin. Never niyang natikman talaga yung putik. So wala siyang Pero normal lang naman yung mabasa siya, kasi syempre nililinisan natin siya. Punta naman tayo dito sa kanyang switch. So alam naman natin yung ating Sniper 155, meron na siyang beam pass. So ito, goods pa rin. Then yung kanyang signal light switch, ito, goods na goods pa rin. Then sa busina, ayan. So ipaparinig ko lang yung stock horn natin. So yung stock horn natin, malakas pa rin siya. Ayan. So yun. Kung narinig nyo, kasi bibira kasing magamit yan. Yung aking kasi meron siyang switch dito. Kasi meron tayong dual contact. So kung narinig nyo naman na siguro yung yung Boss Evo natin. So may video naman tayo diyan. Tsaka dito, one click lang yung push start natin. Tsaka yung kill switch, okay pa naman siya. So yun lang yung natin, yung mga nagustuhan natin sa kanya. So shout out sa mga laging nanonood ng aking videos. So next na video natin, sana
Abangan nyo yung mga latest upload natin. At kung hindi ka nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa ating latest videos.